Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang Eukaristiya ay siyang pinakadakilang pagsambang maiaalay natin sa banal na Santatlo. Alalahanin natin di tayo karapat-dapat humarap sa Kanya at kailangan nating mahugasan sa ating pagkakasala. Panginoong Hesus, naparito ka upang ipakita sa amin ang pagmamahal ng Ama para sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang turuan kaming magmahal sa tulad ng iyong pagmamahal sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang ipakaloob sa amin ang Espiritu Santong aming bukal ng kabanalan at pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwalhati Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong ating Diyos ay langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos sa poder ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Gawin mo ang aming kahilingan, ikaw nalulugod sa kanalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipakaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong pag-iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit
na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyo maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway, sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkaisa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal, ngayon, noon, kailan pa man. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos,
ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung hindi natin kilala ang isang tao, hindi tayo magiging malapit sa Kanya dahil hindi natin alam paano makikitungo sa Kanya. Ganon din sa Diyos. Mahalagang makilala natin Siya upang malaman natin paano tayo makitungo sa Kanya. Gusto nating makilala ang Diyos kasi gusto natin maging malapit sa Kanya. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Makikilala natin Siya sa Kanyang mga ginawa. Kaya nakikilala natin Siya sa pamamagitan ng sangnilikha. Sa pagmamasid natin sa mga ginawa ng Diyos, nakikita natin na Siya ay napakagaling. Siya ay napakatalino. Siya ay makapangyarihan. Magaganda at mahiwaga ang lahat ng Kanyang ginawa. Hanggang ngayon, marami pa tayong nadidiskubring mga bagay at mga batas sa nature. Hindi tayo makatitigil na mamangha sa mga ginawa niya. Talagang dakila siya. Nakikilala din natin siya sa pamamagitan ng mga taong malapit sa Kanya. Tulad ng mga propeta, ng mga santo, ng mga pinapadala niya. Ang mga taong ito ay may malalim na pag-unawa at pagkakilala sa Diyos. Ngunit higit sa lahat, nakikilala natin ang Diyos dahil Siya mismo ay nagpapakilala sa atin. Ganon niya tayo kamahal na nagpakilala Siya sa atin. Hindi Siya malihim. Hindi lang sa mahal niya tayo, gusto niya na mahalin din natin siya. Kaya pinapakilala niya kung sino siya, kung ano ang balak niya, at kung ano ang gusto niya sa atin. Salamat sa Diyos na nakikilala natin siya. Alam natin sa pamamagitan ng kalikasan at ng ating talino na ang tunay na Diyos ay iisa. Hindi Siya magiging makapangyarihan sa lahat kung may iba pa na kapantay niya. Hindi lang Siya iisa, pinapakilala niya na Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagmamahal niya sa atin. Nagmamahal siya sa atin. Ito ang pagpapakilala niya kay Moises nung siya ay dumaan sa harap niya doon sa bundok ng Sinai na narinig natin sa ating unang pagbasa. Akong Panginoon ay mapagmahal at mawain, sabi niya. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinapadama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Hindi natin ito malalaman kung hindi niya sinabi. At ganito nga siya, kumilos sa mga Israelita. Ang haba ng pasensya niya sa kanila, palagi siyang nagpapatawad. Noong dumating si Jesus, mas lalong nakilala natin ang Diyos. Nagpakilala siya na siya ay anak ng Diyos na naging tao. Pinatunayan niya ito sa kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga ginawa niya ay hindi magagawa ng sino mang tao. Ang kanyang mga himala, ang mga pagpapagaling, ang pagpapatawad ng kasalanan, ang pagpapalayas ng demonyo, ang pagbubuhay sa mga patay. At higit sa lahat, ang kanyang muling pagkabuhay.
Siya ang anak ng Diyos. At siya at ang Ama ay nagpadala ng banal na Espiritu upang gabayan tayo sa katotohanan. Kaya si Jesus na anak ng Diyos ay nagpakilala ng iisang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisang Diyos sila, pero sila ay tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang isang Diyos natin ay Trinity. Nang ibig sabihin ay isatlo. Isang tatlo. Ito ay isang hiwaga na hindi maaabot ng ating kaisipan. Tinatanggap natin ito kasi ito'y sinabi mismo ng anak ng Diyos. Ng Diyos anak. At naniniwala tayo na siya ay pinadala ng Ama at pinuspo siya ng banal na Espiritu. Nung siya ay binyagan sa simula ng kanyang misyon, nandiyan ang Espiritu Santo na bumaba sa kanya sa anyo ng kalapati. May tinig na nagsalita sa ulap, ito ang aking anak na kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. Nandoon ang isatlong Diyos. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin ang pahayag sa atin na ganun tayo kamahal ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinadala ang anak hindi upang parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Ang pagliligtas na ito ay ang pagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan ang balak niya sa atin, na makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ang paniniwala sa isang tatlong Diyos ay siya rin ang pahayag ng mga apostol. Kaya madalas natin marinig sa mga sulat nila ang pagpaparangal sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin ang huling pagbati ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Ang pagbati niya ay ang Diyos na isatlo. Ang ating mga dasal sa misa ay palaging tinutuon sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala. Siya ang pinanggalingan natin at sa Kanya tayo babalik. Ang Diyos Anak ay naging tao, kapwa natin siya. Kaya kasama natin siya. Siya ang halimbawa natin paano maging anak ng Diyos. Kasi tao siya tulad ng lahat. At sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Tandaan natin ang kasalanan ay hindi bahagi ng ating pagkatao. Si Jesus din ang kaisa-isang tulay patungo sa Ama. Hindi tayo makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ang Espiritu Santo naman ay nananahan sa atin. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin upang gabayan tayo sa kabanalan. Nananahan siya sa atin. Ang Diyos Ama ay nasa itaas natin. Tinitingala natin. Tumitingala tayo sa Kanya. Siya ang manlilikha. Ang Diyos Anak ay ang Diyos na kasama natin. Siya ay kapwa natin. Siya ang Diyos na manliligtas. Ang Diyos Espiritu Santo ay ang kapangyarihan ng Diyos na naninirahan sa atin. He is within us. Siya ay nasa loob natin. Siya ang Diyos na nagpapabanal sa atin.
Sa ating pag-aantanda ng krus, binabanggit natin ang lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, habang biniblesa natin ang ating sarili ng pag-ibig ng Diyos na ating naranasan nung siya'y mamatay sa krus. Ang Diyos natin ay ang komunidad ng pagmamahalan. Ang Diyos natin ay isang samahan. Pantay sa pagka-Diyos ang bawat isa, pero magkaiba sila. Iba ang Ama sa Anak, iba ang Anak sa Espiritu Santo, iba ang Espiritu Santo sa Ama, pero iisang Diyos lang sila. Ito isang dakilang hiwaga na hindi gaano natin maunawaan, pero matutularan natin siya. Ang tao ay hindi mag-isa. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Kailangan natin ng iba para mabuhay. Natural sa atin na tayo ay nasa samahan. Nasa samahan ng pamilya, ng isang grupo, ng simbahan, ng isang bayan. Hindi rin tayo magiging Kristiyano na mag-isa. Nagiging Kristiyano tayo dahil sa iba. At sa samahan ng mga Kristiyano tayo lumalago. Ganito tayo kasi ginawa tayo na kawangis ng Diyos na isang samahan din. Ang isang samahan, sa isang samahan, pinag-iisa tayo pero magkaiba tayo. Hindi na lusaw ang ating individuality o ang ating sariling pagkatao sa ating pagkakaisa sa samahan. At hindi naman nagiging dahilan ang ating pagkakaisa ng ating pagkakaiba. Sa halip, ang pagkakaiba natin ay lalong nagpapatatag sa ating pagkakaisa. Kasi ang bawat isa ay nag-aambag ng kanyang sariling kakayahan, sariling katangian sa ating pagkakaisa. Hindi na ba yan ang ating BEC, Basic Ecclesial Community, ang ating KRISKA, ang ating Kristiyanong Kapitbahayanan? Iba-ibang pamilya tayo, pero tayo ay nagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagpapatibay sa bawat miyembro. Ang ambag ng pagkakaiba ng mga miyembro ay nagpapatibay sa ating samahan. Kaya matutularan natin ang ating Diyos na isang tatlo. Kaya ngayon din, Trinity Sunday ay ang Sunday of the BEC, Basic Ecclesial Community. Kasi dito natin nararanasan, dito natin natutularan ang iisang Diyos natin na isatlo. Isang tatlong Diyos natin. Ngayon po ay sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya sa ating isatlong Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puspos ng utang na loob sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, tawagin natin ang Ama
ang Anak at ang Espiritu Santo, at sabihin, Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, nawa, tanang kanyang mga kasapi sa pamagitan ng pagdadamayan at pag-ibig ay magpatuloy sa iwaga ng kabanalang Santatlo. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa ating bansa, naway pagyamanin ng banal na Santatlo ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ang ating paipagkapwa at malasakit sa isa't isa sa kanilang pamamagitan. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Kristiyanong mag-anak, palalimin nawa ng banal ng Santatlo ang kanilang pag-ibigan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kabataan, tulungan nawa sila ng Diyos Ama na maging malikain ni Jesus, na sila'y maging lingkod sa kapwa kabataan at ng Espiritu Santo na sila'y umunlad sa wastong pamumuhay at kaalaman. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming lumikha, anak ng manlilikha, na manliligtas at Espiritu aming gabay, pabanalin kami sa iyong pag-ibig. Kasihan mo kami ng biyayang maging tapat sa simbahan na siyang larawan ng Diyos na Santatlo. Sa iyo, Ama at Anak at Espiritu Santo, ay ang papuri, kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo. Naihandog sa banal mong hapag ngayon, amin ang ginagawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana
Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang isang anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo't anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay hindi rin naming siya naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mo at pagkabuhay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
Niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyuko ang inyong mga ulo at humingi ng pagpapala sa Diyos. Iniligtas kayo ng ating Diyos Ama sa panganib at pagkalooban kayo ng lahat ng kabutihan. Amen. Puspusin nawa niya ang inyong mga isip at puso ng kanyang salita at handugan kayo ng walang hanggang kagalakan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng kanyang espiritu sa pagkilala at paggawa ng tama't marapat sa kanyang landas. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at pangkilingkuran ang Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.